Ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba. Dahil ito ang sinasabi na Sunday is the Lord's Day. At sa Bible, makikita natin ay mayroong isang napakagandang talata na nagsasabi tungkol sa pagsamba. Sa Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano ang pagsamba? O ano yung puso ng pagsamba? Ang pagsamba ay ibinibigay lamang sa isang Diyos. At kahit ano pa o gaano pa kalaki ang paghanga mo sa isang tao, hindi dapat na sasambahin siya. So ano ang puso ng pagsamba? Pag sinabing puso, ito ay yung sentro ng ating buhay. Ito yung nagpapatibok ng ating buhay. At ano naman ang connection nito sa ating pagsamba? Sabi nga, it is the central or innermost part kung saan ginagawa o nagmumula ang worship o ang pagsamba. Sabi sa ating key verse, maging isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Bahagi na ng ating buhay ang pagsamba dahil ito ay regular na nating ginagawa. Kaya parang naging bahagi na talaga siya ng ating buhay. O naging habit na. Pero naisip mo ba bakit ka sumasamba? At napansin mo rin ba kung paano ka sumasamba? Noong patapos na ang 1990, naramdaman ng pastor ni Matt Redman na ang pagsambang ginagawa sa kanilang church ay parang nakagawian na lang o ritual na tinatawag. Nagpapatuloy ang pananambahan na katulad lang ng dati. Ang kanilang mga kilos ay walang pagbabago, maging ang kanilang buhay. At ang pagsamba ay hindi nagmumula sa puso ng isang tunay na Kristiyanong pagpupuri. Nawawala ang pinakamahalaga, sabi ni Redman. Kaya ginawa ng pastor ang isang napakatapang na desisyon. Nagpasya siyang alisin ang sound system at ang banda. At nagtipon-tipon sila sa pagsamba na tanging boses lang nila ang ginagamit. Ang tinutukoy niya ay nawala na sila sa tamang pamamaraan ng pagsamba at ang tanging paraan para sila makabalik sa sentro ng pagsamba ay ang alisin ang lahat. Sabi nga, the heart of worship is not the song, not the music, kundi ang ulo o ang isipan at ang puso na mayroong joyful awe sa tunay na Jesus, sa tunay na Diyos. Ano yung joyful awe? Ito yung nanggigilalas ka sa Kanya. Kaya nagagawa mong sambahin siya. Ito yung laman ng iyong isip. Alam mong siya ang dapat sambahin. Siya ang karapat-dapat. Alam ng puso mo na siya yung dapat lamang tumanggap ng pagsamba. At nandoon yung kagalakan sa pagsamba. Sa tunay na object ng ating pagsamba at ito'y ang ating Panginoong Hesus. Nung pagkakataong yun, hinamon ng mga pastor o ng pastor ang congregation na maging kabahagi sa pagsamba at di lang tagatanggap. Na inihanda ang kanilang mga sariling makipag-ugnay sa Diyos nang mula sa puso at di lang sa kanilang mga mata. Nais niyang pumunta sila ang mga members ng church bilang mga mananamba or worshipers at hindi concert goers. Walang banda at sound system. Hindi malilimutan sa church na yon kung paano sila sumamba sa pamamagitan lang ng acapella. At di rin malilimutan ang aral na dala niyon sa kanilang pagsamba. Hindi naman nagtagal, ibinilik din ang mga musicians at sound system. Samantalang nagkaroon sila ng bagong pananaw na ang pagsamba ay tungkol lang kay Jesus. Na dapat tumugo ng ating espiritu sa pagsamba anuman ang kalagayan, anuman ang pangyayari. Isipin mo habang kinakanta mo ito. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that would bless your heart.
napakagandang awitin, kahanga-hanga ang gumawa. At damang-dama natin, pati ang nota, ang lyrics ay napakaganda. Perfect, kumbaga. Pero ang tanong, ito ba ay awit din ng puso mo? Iniwan mo ba talaga ang lahat para makasamba ka kay Jesus? When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Meron ditong sinasabi na longing just to bring something that's of worth. Ano yung something that's of worth? Nasabi dito ay that would bless your heart. I-bless yung heart ng God. No? Maghagalak, matutuwa, mapapapurihan ang Diyos sa dala mong yun. Sabi nga, iniwan mo ba talaga ang lahat? Kung gayon, ano ang dala mo para kay Jesus sa iyong pagsamba? You search much deeper within through the way things appear. You're looking into my heart. Tinitingnan ng Diyos ng mas malalim pa ang ating kalooban. Ano ang nakikita niya sa ating puso sa panahon na tayo ay sumasamba sa Kanya? Ano ang nakikita niya? Kung sa music at lyrics lang ang ating focus, sa halip na kay Jesus, we are losing the heart in our worship. Marami ang ganitong sumasamba na nadadala lang ng ganda ng lyrics at tamis ng musika. Pero sinabi ni Jesus sa Samaritana sa Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. So tingnan natin dito yung salitang ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Makita natin yung unang espiritu, ang kaniyang nagsisimula siya sa capital E, na yung ibig sabihin ay espiritu ng Diyos. Pero yung second espiritu na sinasabi na dapat sambahin siya sa espiritu at katotohanan ay maliit na E, which means ito yung espiritu natin, na dapat ang espiritu natin ang sumasamba sa Diyos at sinasamba natin siya sa katotohanan. Tingnan muna natin, sambahin siya sa espiritu natin. Bakit sa espiritu natin? Hindi lang ng labi natin, hindi lang ng awit natin, hindi lang ng iniisip natin. Sambahin natin siya sa pamamagitan ng ating espiritu. Pag sinabing espiritu, ito yung ating tunay na tayo. Ito yung nasa loob ng katawan na to. Ito yung nagbibigay ng buhay sa katawan na to. Itong espiritu na ito, tandaan natin, ito lang ang bahagi natin na may kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos. Kaya dapat sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan, ang Diyos lang ang karapat-dapat sambahin. Ang katotohanan, ang Diyos ay banal. Kaya dapat tayo ay magpakabanal. Maging banal tayo sa paglapit natin sa Kanya. At alam natin kung ano ibig sabihin ng kabanalan. It is separation. Separation from sin. Hindi ba ganun ang ating ginagawa? Naglilinis muna tayo ng ating mga sarili bago tayo sumamba sa Kanya. Bago tayo magpuri sa Kanya. Kasi bakit? Walang kwenta yung pagpupuri kung meron tayong kasalanang itinatago sa ating puso. Ang mahalaga sa pananambahan ngayon ay hindi yung ano pa mang nakikita ng ating mga mata, kundi ang kalagayan ng ating puso. At espiritu na kinikilos ng banal na espiritu. Yung bang nararamdaman mo, alam mo sa sarili mo na ang Holy Spirit ay gumagawa sa iyo. May gusto siyang ipagawa sa iyo. Tungkol sa katotohanan ni Jesus at ang ministeryong ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay at sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Siya ang dapat na nasa gitna ng ating pagsamba. Gayang nang nais niya na ibigin natin siya ng una sa lahat. Ang nais niya ay hindi yung gusto natin ang ating unahin. No? Kaya dapat sambahin natin siya kung paano niya gustong sambahin natin siya. Tayo gusto nating sambahin siya, nandun tayo sa isang komportableng bahay-sambahan. Kung pwede nga, aircon. Merong mahuhusay na worship leaders. Merong mahusay na speakers.
kung ano-ano pa. Pero ang gusto ng Diyos, simple lang. Yung lumapit tayo sa Kanya, magpuri tayo sa Kanya, na nililinis muna natin at nagpapalinis tayo sa banal na Espiritu sa lahat ng karumihan na meron tayo. At sa ating paglapit sa Kanya, ay tiyakin natin na ang laman ng ating puso at isipan ay siya. Madalas kasi sa ating pagsamba sa Kanya, tayo ang nasusunod. Okay lang kung sa mga panlabas na kasuotan as long as disente ang kasuotan at tama sa okasyon. Pero ang ating sinasamba na nakatingin sa ating puso, kahit pa paano may nalalaman ka sa kondisyon ng iyong puso, siyasatin natin patuloy ang ating sarili at saka tayo bumalik sa pagsamba. Hindi ba't sabi ni Jesus, siya ang nagsabing kung ikaw ay maghahandog pero mayroon kang kaalit o kagalit, sinabi bang ituloy mo ang iyong paghahandog at saka mo na lang ayusin ang sarili mo? Hindi ganon, di ba? Sabi nga sa verse 23 at 24 ng Matthew, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Alam mo bang hindi ka totoong nakakasamba kung walang handog? Pero yung handog na sinasabi dito, hindi yung offering na pera. No, hindi lang yon, bagamat yun ay isa. Pero ang unang dapat na maging handog natin at katanggap-tanggap kay Jesus ay ang ating mga sarili. Madaling mapukaw ng kapaligiran ng ating pansin kahit pa nga nasa panahon ng pagsamba. May mag-ingay lang na bata dyan. Pero ang tunay na sumasamba sa Diyos ay hindi kayang guluhin ng kapaligiran niya. Dahil nakafocus ang kanyang isipan, ang kanyang pansin, ang kanyang puso sa kanyang sinasamba. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Ito rin ay awit ng pagsisisi at muling pag-aalay sa Diyos. Hindi lamang ng pagsamba, kundi ng buong buhay natin. Sa ating paglapit sa ating Diyos para sumamba, ang ating sarili ang pinakananais niyang ihandog natin sa Kanya, na may pusong wagas na nakikita sa buhay o sa buhay na banal at matuwid na pamumuhay. Ito ang katanggap-tanggap sa Kanya. Ang bawat pagsamba ay hindi lubos o kompleto kung walang handog. Ano ang dala mo? Ano ang dala mong handog sa muli mong pagbabalik sa Kanya para sumamba? Si Jesus ay totoong malulugod kung ang ating sarili ay handog natin sa Kanya, na sa tulong ng banal na Espiritu ay nakikita niyang malinis ang ating puso. Sa gayon, tunay nga na karapat-dapat na tayong bumalik sa Kanya sa muling pagsamba. The heart of worship simply means or simply describes kung ano ba talaga ang nararapat na mangyari sa panahon ng pagsamba sa ating Diyos. Dalangin ko na sa muli nating pagdako sa mga bahay simbahan, nawa mayroon na tayong mas malinaw na kaisipan kung ano ba talaga ang tunay na pagsamba, ang pagsambang galing sa puso mula sa ating espiritu. Salamat po sa muling pagsama at nawa hanggang sa susunod.